Konnichiwa mga kalababo! O di ba may tawag na ako sa inyo? Pero ngayong araw na to mga kalababo, hindi tayo maghugas ng plato dahil aalis tayo, sunduin natin yung mga biyanan ko. Bago natin sunduin mga biyanan ko sa Nagoya, ay kakain muna kami ng breakfast. Wala nga pala si Kayong at Yuika dyan dahil pumasok sa school. Dahil Golden Week na nga mga Marikoy, walang pasok ang aking biyanan. Kaya tuwing Golden Week nandito sila para magbakasyon. Sa mga bagong followers po pala natin ay hindi po pala kami magkalapit ng bahay ng aking mga biyanan kasi sila ay nasa Kumamoto. Kami naman ay nasa Aichi kaya malayo siya. Pag pupunta sila dito, kailangan pa nilang mag-Shinkansen. Pag nagbabakasyon nga dito, si mother-in-law, lagi niyang kasama si Lola, ang lola ng asawa ko. Alam niyo ba mga kalababo, kahit nahirapan si mama sa biyahe, hindi niya iniiwan si Lola sa Kumamoto dahil pag iniwan niya si Lola sa Kumamoto, mag-isa lang siya sa bahay. Pero kahit na mag-isa lang si Lola may iwan doon, andun naman palagi yung kapatid ni mama. Alam niyo ba, ang ganda din ng pagsasama ng magkapatid, si mama tsaka yung kapatid, na sobrang ganda ng pagsasama nila na para silang mag-best friend. Kaya sabi ni Lola, sobrang blessed daw niya sa mga anak niya, ang swerte niya dahil inaalagaan siya, hindi siya pinapabayaan. At ang nag-iisang kapatid ng asawa ko sa Kumamoto din nakatira. Kaya every week nandun din siya sa bahay nila Lola or nandun din siya kila mama. Kami lang talaga yung malayo sa kanila. Kaya kami yung pinupuntahan dito. Twice a year nga sila pumupunta dito para magbakasyon, makasama yung mga apo nila. Nagkaimono nga din kami bago kami umuwi. At tignan nyo naman yung magnanay, nag-aaway pa sila kung sino yung una magbabayad. Kaya sabi ko, ako na lang kahit wala naman akong pira. Sobrang nagpapasalamat nga ako mga kalababo sa mga nakaka-appreciate na ang babait ng mga biyanan ko, ang bait ng asawa ko. Kung ano yung napapanood nyo mga kalababo, ganyan talaga yung ugali ng asawa ko at mga biyanan ko. Sobrang bait talaga nila, wala akong masabi. At dahil nandito yung mga biyanan ko mga kalababo, kailangan natin magpakabait. Kunwari ay hindi ko inaaway yung anak nila. At dahil di ko na nga matiis yung gutom, kinuha ko na yung pansit. Susubusan ako. Kaya lang mga kalababo, nagalit yung asawa ko. Kilala na ako ng asawa ko mga kalababo dahil pag tumikim ako ng pansit, sigurado hindi na ako kakain mamaya. Magluluto pa naman siya ng siomay. Sar ko na nga lang siya para hindi ko maramdaman ng gutom. Alam nyo ba mga kalababo, magaling talaga sa kusina yung asawa ko. Lalo na masarap talaga siya magluto. As in, kaya pag day off niya talaga, hindi ako nagluluto. Siya yung nagluluto, siya yung naghugas ng plato, at siya din yung nagpapaligo sa mga bata. Eto na nga, malapit na nga maluto ang kanyang homemade siomay. Ang saya nga ng mga anak ko pag andito yung mga lola nila. At ayun nga, hindi ko na nga natiis yung gutom ko. Habang nakatalikod si Haponay, kumurot na ako dun sa sahog ng pansit namin. Eto na nga, tapos na nga magluto si Hapon na dinner namin ay siomay. At ayan, kakain na kami. Itadakimasu! Kain tayo mga kalababo! Hanggang dito na lang mga kalababo! Matane! Sana patuloy nyo kaming suportahan at manood sa aming mga vlog.